Mga kapuso, narito ang News TV Quick Response Team sa Barangay Taloncinco, Las Piñas, kung saan isang bata ang namatay sa sunog na tumupok sa may 60 bahay kaninang hating gabi. Ang bahay na sinasabing pinagmulan po ng apoy, ni-raid ng mga pulis kontra droga bago po nagkasunog. Iniimbestigahan na ng mga kapuso kung may kinalaman sa sunog ang naturang drug raid. 5 tao ang dinampot sa police operation. Narito po ang report ni Von Aquino. 60 bahay ang natupok sa Golden Acres, Barangay Taloncinco, Las Piñas City pasado alas 12 ng hating gabi. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa bahay ni Joseph Aldave. Kwento naman ng mga residente, nagsagawa ng drug raid ang mga pulis sa bahay ni Aldave at ilang tao raw ang dinampot bago sumiklab ang sunog. Iniimbestigahan pa ng BFP kung may kinalaman ng raid sa sunog. Base sa aming pagsiyasat kanina sa loob, may hinuli daw, may hinabol ng di naka-uniforme, hindi natin alam kung sino, at may dinadampot na 5 katao. Tapos sigawan na lang na may sunog daw kasi may niread na mga adik sa babae. Nag-ano daw sila, sinadya daw nila sinunog para hindi sila mahuli. At ng gamit namin wala na. Ayon sa kaanak ni Aldave, posibleng nakasinding kandila na naiwan ang pinagmulan ng apoy. Kasi kanina po may raid dyan, narinig ko lang po, may nagkakaulihan. Yun lang yung nano ko. Tapos maya-maya may sumisigaw na ng mga tao, may sunog. Siyempre po, naglabas kami. Yung isa po, pinsan ko po yun, sa baba. Oo, sa kanila nangyari yung sunog eh. Kasi wala silang kuryente, kandila lang talaga. Umabot sa third alarm ang sunog at sa pagtaya ng BFP, aabot sa 300,000 pesos ang halaga ng nasunog na ari-arian. Puno naman ang paghihinagpis ng residenteng si Alfreda Arcilia nang matuklas ang bangkay na pala niyang makikita ang kanyang anak matapos ang sunog. Kinilalang nasawi na si Alfred Arcilia, 10 taong gulang. Inakala pa raw niyang buhay ang anak dahil nakita pa raw ng mga kapitbahay na tumutulong ito sa pag-abula ng apoy. Nagpapacharge po ako ng cellphone ko eh. Nalalaman ko na nasusunog na sila. Tapos sabi po ng panganay ko, wala daw doon yung kapatid niya, wala. Nailigtas niya yung isang babae. Dalawa sila nakaligtas, wala daw doon sa loob. Tinanong ko lahat ng mga tao dito, nakita pa daw nila yung anak ko. Nagaano pa daw ng apoy. Tumutulong daw magtabon ng tubig sa apoy. Bakit yung anak ko pa? Sa pagtaya ng BFP, 70 pamilya ang nawala ng tirahan. Isang bata pang nasugatan na kaagad dinala sa ospital. Tuluyang naapula ang sunog 2:47 ng madaling araw. Von Aquino, GMA News.